Come again, sir? May bago na namang kuda itong si Rodrigo Duterte. Kanina is the parang kick-off eh. Parang campaign kick-off kanina ng padapa. Padapa laban. ng PDP, oo. Campaign kick-off kanina ng PDP. And syempre, hindi pwede mag-campaign kick-off mga kutsero nang wala si Digongong. So, eto yung isa sa kanyang mga sinabi sa campaign rally kanina. Say ni Duterte, PBBM gumagamit ng heroin. Heroin naman ngayon. Bago-bago ah. So ito yung sinabi ni Digongong kanina. As usual. Sabi niya, mayroong isang presidente na talagang bangag. Buang, pero yung version ng droga, long term na yan. Maging ulol si Marcos. Maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80, pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hindi na siya gumagalaw daw, guys. Oo. Panoorin natin. Let's hear it from the horse's mouth. I would like to... I do not want to criticize anybody. But, you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, ay yung solusyon, mahina ang dating. Parang mic mo, mahina ang dating. Alam natin yung issues meron natin pag-usapan dyan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina pa kayo. Tanggal na naman yung mic. Basta dito, ang gustatan plataforma na sasabihin kalimutan ko ito na sinasabi. Epekto ng fentanyl yan. Nakasulat na, nakalimutan pa. Sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not. Hindi naman daw sa sinasabi niya na kaya daw nila yung problema ng bansa kung sila'y nasa Malacanang. Ba't ang ingay niyo? Hindi pala kayo sure kung kaya niyong bigyan ng solusyon ba't nandiyan pa kayo? Huwag na kayo dyan, umalis na kayo. Hindi na kayo kailangan. Wala ka palang solusyon na maibibigay, silbi mo. Basura. Not easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Okay, mga kutsera, isa ko kasi sa problema ng bigas ay yung rice tarification law ni Digongong. Siya yung niyan itinulak niya kasi yung rice tarification law nung siya yung presidente. Ngayon, sa rice tarification law, mga kutsero, pinagbabawal po ang NFA na mag-angkat ng sariling bigas. So, yung rice tarification law,
made a mess out of things. Ngayon nga mga kotsero, marami ng call na ano yan eh, na i-repeal yan eh, yung batas na yan. Or at least amend yung rice tarification law. Kasi palya talaga. Palya talaga. Oo, isa ho yan sa problema ng ating bigas. So sana, buti nga ngayon mga kotsero, nagkaroon dahil merong food emergency, si DA at si NFA, si DA ay ngayon obligadong ilabas lahat ng stocks ng NFA. At wag ho natin kakalimutan mga kotsero, nung panahon ni Digo, umabot ho ng 80 pesos ang kilo ng bigas. 60, 70, 80 pesos nung panahon na yun. At least ngayon ay baba na to 40, 30 pesos. Lalo ngayon may national food emergency. Ayun. Naibaba ang presyo ng bigas. Ito paano? Yung 20 pesos na bigas na lagi nilang binabanggit, alam naman natin kung saan ang galing yun eh. Pero mas matindi pa nga si Digong 7 pesos lang daw na kilo ng bigas eh. Hindi, di ba? Nagawa ba niya? Hindi. Mukhang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Huwag na natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh. Maski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan baka ako kung sa panahon ko, sinasabi ko, total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. Ikaw nga, di mo nabigyan ng solusyon. Either you import and go down or whatever. But sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, paragay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things. Pero itong pagkain, talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Palagay mo, naging presidente ka, di ba? Ewan ko kung bakit. Alam niya yung problema. Ayaw lang niyang pagmukain na wala rin siyang nagawa. Ayaw lang niyang aminin na wala rin siyang nagawa para pababain ang presyo ng pagkain sa Pilipinas. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain,
iboto natin yung mga kandidato niya. Okay. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Oo. Unemployment rate ngayon, mga Ochero, is at 2024 was at 3.8%. Unemployment, ibig sabihin, yung mga walang trabaho noong 2024 ay nasa 3.8% na lang. Ano ibig kong sabihin nun? I-round up na natin 4%. Anong ibig sabihin? 96% ng mga Pilipino may trabaho. 96% ng mga Pilipino may trabaho. Pero, sabi nga ni Digong kung nakapagbigay sa'yo ng trabaho Marcos administration, o di iboto mo yung administration senators, o di iboto nyo raw administration senators na ibaba ang unemployment to 4%. To 4%. O di, okay. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapag-pasyal ka, maski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Mga Kochero, sabi kung mas safe daw ngayon kaysa nung panahon niya, o di piliin daw si Marcos. Totoo yan, mas safe ho ngayon kaysa nung panahon niya. May mga numero tayo dyan, mga Kochero. Puntahan nyo yung PNP yata yun yung PNP report on index crimes. Mas mababa ang index crimes ngayon kumpara nung panahon ni Rodrigo Duterte. Diboto natin ang admin senators, di ba? Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang utang ina. Mental block. Signs of fentanyl. Alam mo, kung ako ang drogista, kung may ganoon ako, bakit sa ut-ut ako, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo sila? Because of the incongruity. Wow, incongruity daw. Hindi mo kasi meron isang presidente na talagang bangag. Happy na sila dyan. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog.
Nakatindig lang daw sa kwarto o natutulog. Saan ba kilala si Digong, di ba, sa pagtulog? Saan ba siya kilala, di ba, sa pagtulog? Wait lang, di ba sinabi ni Digong, may mga long-term side effects ang pagdodroga, di ba? Sinabi niya. Sa kanya mismo nang galing, may long-term side effects ang pagdodroga. Kaya papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo, mga kutsero, ang isang long-term side effect. Okay? Baka magulat kayo, guys. Baka magulat kayo. Isa ito sa long-term side effect ng droga. By the way, Happy Valentine's Day. It's 12:11 a.m. in the Philippines. Happy Valentine's Day, guys. Game. Ito, papakita ko sa inyo, long-term side effects ng fentanyl. Contribute really is let us avoid body issue. Hindi pa. Dadating yan. Pag ikaw si... Yeah. Long-term side effects. Nalaglag, Marcos, pasyal na yan. Nakapikit na, Napagsak na to, di ba? Long-term side effects ng fentanyl, guys. Marcos, Di makatayo, di ba? Kapit! Walk out! Sabog! Mahal ko kayong lahat. Sabog eh. Sabog, guys eh. Ulitin natin, ha? Ulitin natin. Ito ang long-term side effects ng fentanyl. Ito, ha? Panorin natin. Ito. Ayan. Hindi pa. Dadating yan. Ayan na. Sumapit na. Yan na. Yan na. Hindi na makasalita. Marcos, pasyal na yan. Sige. Bira pa. Sige. Yun, napitawan yung mic, Bilis ng karma, di ba? Penta pa. Ano daw? Marcos, Sabog. Because I got high. Sabog yun. Yeah. Yun ang long-term side. Ito yung describe niya kanina, guys. 80 years old. Ayun, 80 years old. May topak. Di ba? Meron pa nga meron pang isang video, hindi ko na lang nakita kanina Yung tabingi na yung katawan niya, para siyang S na gano'n, ganun siya, hirap na hirap Ganyan siya. Yan, Tapos ito yung torso niya, tapos dito yung binti niya, nakagano, Yun, long-term side effects ng fentanyl, guys. Yun. Si ano pala kanina, si Digong, dinidescribe niya yung experience niya. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon.
I can even concede na ganun ang nangyari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right. More rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Ano daw? Ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yung si Duterte, mahina kasi gano'n. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Yun na naman tayo eh. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado. Ano mga kajero, itong at this point of the video, it does not make sense anymore. Kanina, bira siya ng bira kay PBBM. Bira siya ng bira, etc. etc. Tapos ngayon, at ito sa punto na to, sinasabi niya, wag na natin pag-usapan yung mga ganyang bagay. Oh, di ba yung ganun sinasabi niya eh. Unahin natin yung taong bayan. Wag na tayo wag na tayong magtalot, mag-away. Unahin natin yung taong bayan. Ganyan. Bira siya ng bira kanina. Tapos bilang sasabihin niya, wag na natin pag-usapan yung kung sino mas magaling, kung sino mas ganito. Unahin natin ang taong bayan, etc. etc. Kalukuhan yun, hindi. Walang ganun. Kung gusto mong bumira, birahin mo ng sagad. Diba? Sagad sa buto. Kasi maisog ka, diba? Mga maisog kayo, diba? Oh. Birahin nyo. Lang yan. Kung kailan nag-iinit na si PBBM, bigla kayong gaganyan. Kung kailan bumibira na si PBBM, bigla kayong magsasabi na, ang sakit mo naman magsalita. Ang sakit-sakit mo magsalita. Ay my goodness. Di ba si Bato iyakin? Diba? Iyakin. Ang sakit-sakit naman magsalita ni Presidente. Ganyan-ganyan. Oo. By the way, salamat kay Torny. Torny Gandang Hari. Pinakita niya, hinanap niya yung link nung tabingi na yung katawan ni Digong. Ito pa ang isa pang signs of fentanyl use. Ito. Ayan, tinanggal ko na lang yung audio. Pero yan, tinan niya yan, ha. Ganyan, Yun, tabingi yung katawan, pak. Di makalakad, yun, di ba? Tabingi yung katawan, eh. Signs of fentanyl use yan, guys. So, yung sinasabi ni Digong, speaking from experience. Pero balik lang tayo since minention niya, si PBBM daw, gumagamit ng heroin. Sige, walang problema. Okay lang yun. Kwento mo yan eh. Di ko bida. Pero ito, kwento mo rin to, Rodrigo Duterte, ha. Kwento mo to. Galing to sa bunganga mo. Oo. Nanggaling to sa bunganga mo, Rodrigo Duterte. Duterte on fentanyl use felt like Cloud9. February 10, 2017. Diba? In a speech in Davao City, Duterte admitted that he took more than the required dosage of the pain reliever because apart from easing his burden, it also made him feel like he was on Cloud9. Ayun, Ayun. Sabihin na naman ng mga DDMs dyan. Sigurado ako dito sa mga nanonood sa atin ngayon, merong isang DDMs. Sasabihin niya yung palusot. Yung palusot ni Harry Roque na ang fentanyl ay isang prescription drug. Ang fentanyl ay isang prescription drug. Walang problema. Ang cup syrup din naman. Cup syrup din naman ay isang, actually, hindi pa nga prescription drug yan eh. Minsan, over-the-counter lang yan eh. Ang cup syrup din naman, ganon. Rugby, ganon din. Rugby nga, hindi mo kailangan ng prescription eh. Pero pag inabuso mo, nagkokos ng addiction.
Mm. Anong ginawa ni Digong? Oh, anong ginawa niya? The doctor stopped it because he got mad. Bakit? Kasi dapat puputulin niya into 4 pieces. And there was a time na buo yung nilagay niya, sabi niya. Nabuo yung there was a time. There was a time. Gaano kadalas yung there was a time na yan? Oo. Gaano kadalas yung there was a time na yan? Mm. Di ba kinukwento ko sa inyo, first time ko makainkwentro ng fentanyl, maliit lang talaga siya. Isang patch lang siya, isang patch na ganyang kalaki. Hatiin mo yun sa 4, guguntingin mo yun. Tapos kapag ikinabit mo yun dito sa likod. Pag ikinabit mo yun dito, dapat meron kang, yung magkakabit sa'yo, dapat merong gloves. Kasi pati siya mahahay pag hindi niya tinanggal yun. Pag kinabit niya ng walang gloves. Hindi pa regular na gloves. Kailangan yung gloves na yung kulay blue. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta yung kulay blue na gloves. Ganun siya katapang. Oh. Langya. Tapos, anong ginawa ni Digong? Imbes na putulin niya into 4 pieces, anong ginawa niya? Anong ginawa? Isang buong patch. Ganyang kalaki. Sabog-sabog ka talaga pagkatapos niya. Anong sabi niya? Para bang everything is okay with the world, nothing to worry about. Oh, aminadong adik. Mga DDEBs, yung tatay Digong nyo, aminadong adik. Pumapatay siya ng mga drug pusher, pumapatay siya ng mga pinaghinalaan lang, hindi pa nga totoong drug pusher. Pumapatay siya ng mga pinaghinalaang drug pusher pero siya mismo ang adik. Sinasabi niya na nag-heroin si BBBM pero sa totoong buhay siya pala ang adik. Hindi pa dyan natatapos. O ito pa. O, Duterte admits using marijuana. Marijuana daw, guys. Oo. Well, maraming mag-argue, sabihin, hindi naman drugs ang marijuana, etc., etc. Well, the Comprehensive Dangerous Drugs Act will beg to differ. Sasabihin ng Comprehensive Dangerous Drugs Act na ang paggamit ng kahit anong cannabis ay illegal.